Pala pangalan mo? Bago lang. Chris pa lang. Pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Chris. Grace? Chris. Ilang taon na? 30. Mag-31 pa lang. Kasing edad na pala. Kasing edad pala tayo. Saan ka sa Pinas? Sa Cebu. Cebu. Bisaya. Pasensya na kayo. May ubusin po na ko ngayon eh. O nga pala, ilang taon ka na dyan sa abroad? Magdadalawang taon pa lang. Magdadalawang taon pa lang. Tagal-tagal na din pala. Oo, next year uwi ko. Next year. Sa inyo po ba yung maingay, sir? Parang nasa palengke. Parang nasa palengke. Sinong nasa palengke sa inyo? Ito atang kirikpan ko, sir. DJ. Off yung muna para hindi maingay. Saan po kayo? Lipat na muna ako, lipat. Kayo po, sir. Saan? Po. Nawala. Nawala siya, DJ. Ayan. Sir, saan po kayo? Dito kasi ako sa kusina. Tutulog ko yung kasama ko. Ako sa Mindanao din, Surigao. Malayo ba yun? Sa Cebu, di ba? Sa Cebu. Medyo malayo din nila. Surigao? Surigao? Surigao del Sur. Siargao? Malapit lang yan sa Cebu. Narinig ko na ata yan eh. Malayo din na. Tatawid ka pa din ng dagat pag Cebu. Medyo malayo-layo din kunti. Ilan ang anak mo? 5. Matagal na kayo walay din sa sa papa nun, sa ex mo. 8 years. 8 years. Tagal din. Pero sa 8 years, nagkakajowa ka din. Nagkakajowa din pero hindi pa kami nakikita. Cellphone lang. Cellphone lang pero hiwalay. Hiwalay din naman. Hiwalay din. Kasi alam mo na sa mga lalaki iba na makunwari na binata. Paasa style ba? So may boyfriend may boyfriend ka ngayon, ma'am? Wala. Sa online wala din? Friend lang muna, Sir DJ. Na kasi ako sa mga anak ko babae ba. Secure lang ako. Hindi po kayo... Ilang anak mo? Pasuyo nga po muna, ma'am. Upo po kayo maayos. Di po namin kayo makita sa live. Parang inaantok ka na. Ayan. Dito kasi ako sa kusina sa JC. Kasi tulog yung kasama ko. Di pwede ako doon. Di sa kusina ako. Isagad po yung ulo, ma'am. Yan. Okay. Steady lang ha. Wag na po igalaw. Ba't sumali ka dito kay DJ? Anong hanap mo? Legit lang. Hindi Tagal na din ako dito kay Sir DJ nanonood. Mula nung sa Saudi pa ako. Pero lang ba, parang katuwaan lang. Parang yung dati nagtrabaho sa Cebu, trabaho ko sa construction. Pag break time, lagi yung pinapanood ko yung programa ni DJ. Kaya naisipan ko dito, pero ngayon ko lang naisipan dito na magsali-sali sa ganyan. Parang trip. Parang trip lang din. Okay.
Hindi. Pero- Pinagtitripan mo lang si Sir ganun. Nakasabi ko siya. Nakailang beses ka na nakasali kay DJ. First time pa ngayon. First time. Pero matagal ka na nakasubaybay kay DJ. Tagal na. Okay. 5 po anak ninyo, ma'am, no? 5 po anak. Opo. Ikaw naman magtanong. Kay So Sir. bata ka, Huh? so bata ka pa nag-aasawa? 14. Ah. Pero Aga sa pa. 14 years old ako nag-asawa. Mm. First period ko pa, Argoy. nag-asawa ako. Pero, yun lang, walas lang sa asawa. 14 years old ka pa lang, kakarating pa lang ng period mo. First. ay. Pero okay lang. Naka-survive din naman ng buhay kahit ako lang mag-isa ang binubuhay ng mga anak ko. Swerte nung lalaki. Ikwento mo nga, ma, bakit naman ganon, 14 years old? Hindi po kayo, wala po kayong magulang? Hindi po kayo gina-guide? Meron naman sir, kaso lang yung mama ko dati kasi laging nag-aaway, yung papa ko. Aha. Kaya parang pag mag-aaway sila, parang ako yung pinagbuntungan ng galit ba. Yes. Kaya nung pinalayas ako ng mama ko. Pumunta ako ng Mindanao. Pag-isipan mo mag-asawa ko ng amaga, baka sakali na magkaroon ako ng sarili kong pamilya ba na buo. Yung hindi watak-watak. Pero ganun din, nung nag-asawa ako, watak-watak din. Alam mo na Sir DJ, mayroon talagang lalaking na hindi makontento. Hanapan ng iba. Pag damay-damay na lahat, mga lalaki. Pag Hindi naman, same lang naman babae at saka lalaki. Pero depende talaga yun sa tao. depende lang yan. Kung sa iyo talaga, nadalhanan. Kasi ako dati nanumpa talaga ako na kung anong nakita ko sa mga magulang ko, hindi ko gagayahin sa mga kapatid ko, hindi ko gagayahin kasi alam mo kung mahal nyo ang isa't isa, hindi kayo magkasakitan, hindi kayo mag-aaway, yung lang kayo ba, mag-usap kung ano yung mga problema nyo, yung katuwang kayo sa problema at sa hirap at sarap, di ba? Doon na yun yung nung kinasal pa lang kayo, nandoon na yun, di ba? Damay-damay na yun, hirap-sarap. Oo, nandoon na yun. Sa hirap at sarap. Pero maliban talaga, mas marami talaga ang hirap kaysa sarap. Mas marami ang hirap kaysa sarap? Mas maraming hirap kaysa sarap. Kasi lumaki yung mga anak ko, nila naranasan na nakita yung tatay nila. Kasi, pag magbuntis kasi ako 1 month pa yung tiyan ko or 2 months, iniiwanan ako ng asawa ko. Tapos pag nanganak na ako, pag 1 year or mga 8 months na yung bata, babalikan ako. Hanggang nagtawa na rin ako kasi yung mga tsahin ko, yung mga pinsan ko, balikan mo na lang yan kasi baka magbago, ganito, ganyan. Kasi para sa mga bata din, baka buong pamilya ba, makita mo pamilya. Meaning ma'am, pag buntis mo, pag alam niyang buntis ka, naghihiwalay kayong dalawa? Naghihiwalay kami. Tapos babalik lang siya pag lumabas na yung bata or mga 8 months or 1 year. Pwede na gagawa ulit, gano'n? Siguro. Pero pag malinaw na. Pag malinaw na, sundan na agad. Pero iniwan ko rin din siya sa huli. Nalaman ko kasi na ng babae siya. Saka, nung first pa lang niyang nagloko, nagtanan sila ng kapatid ko. Pero, hindi, wala siyang narinig sa akin na ganun. Wala siyang ako ang nag-iiwas. Kasi ayaw ko talaga ng gulo.
Pag meron talaga ako na umiiwas ako, umiiyak lang ako tapos yun na. Nagtanan sila ng kapatid mo? Mm-mm. Ang ko lang kasi, nung una, pinatawad ko siya, humingi siya ng tawad, pangatlo, pang-apat. Pero ang pang-lima, hindi na. Binalik ko siya. Pero 5 anak ninyo, no? Yung 5. Nakalima rin. Bakit mag-away kayo? Pisikalan na? Pisikalan kayo mag-away? Siya kasi pag nakadruga or nakainom, Yun lang. ganun. Ngayon. Ang sa akin lang naman, okay lang ako ang saktan niya, wag lang yung mga bata. Hindi pa rin okay. Sabagay, oo naman. Pero mula noon, nag-iwalay kami. Pero kahit nag-iwalay kami, nung nagtrabaho siya, na-aksidente siya dahil sa droga ba na-overdose siya. Pero ako pa rin ang tinawagan ng katrabaho niya kasi kilala na ako. Tapos, nagawa ko pang alagaan siya ng 3 months or 4 months bago siya naka-recover. Lahat ng napundar namin, kahit konti lang yung niya na abono doon, lahat ng ko doon. Kinuha ng mga kapatid niya kasi wala naman daw silbi. Yung asawa ko, yung kinakasama ko. Parang wala na sa tamang isip ba? Kasi sabi ng doktor kasi, na-over siya sa drugs. So, bali yung utak niya, tuyong-tuyo. Oo. Ngayon, yung asawa mo pala doon sa mga kapatid niya, yung asawa mo doon sa mga kapatid mo, inaalagaan nila ngayon. Hiwalay na talaga kayo. Hindi, naghiwalay na din sila kasi drug addict din yung kapatid ko Tapos may kinakasama na din siya na bago. Tapos ngayon, nandun sa mga side ng mga kapatid ng mga kinakasama ko dati. Doon sa mga kapatid niya. Ikaw sir, ang dami kang nasabi sir, ikaw wala pa. Hindi ka pa nagtanong eh. Nagantay nga, tanongin mo. Hindi, nagtanong ako kanina, hindi ka na pala sumagot. Ano tanong mo? Kayo po, ilan po yung anak nyo? Wala pa talaga akong anak. Ilan yung mga asawa mo? Grabe, ilan talaga. Ilan ang naging Dati asawa may mo? naging lang. Kung sa Manila pa ako, may kalipin ako doon. Pero wala kayong anak. Tapos, wala. Tapos ano nangyari? Ba't kayo naghiwalay? Hindi nagkaintindihan din. Bale, siyempre, LDR din kami. Kasi malayo yung lugar niya sa Dumaguete siya eh. Hindi ako sa nagkalabuan. Ayun, hantungan din sa iwalayan. Yun lang, depende naman. Pero depende naman kasi yun sa pag long distance nyo kung magkaintindihan kayo, kung talagang kayo. Pero kung hindi naman kayo, no choice. Yun. Kaya nga. Bakit di ka na nag-asawa ulit? Kaya nga nagsumali ako sa DJ, no? Naghanap nga ako ng yung digital. Naghanap. Marami naman dito sa ni Sir DJ programa. Ang dami nga ako nakikita minsan kinikilig. Kaya pag nanonood ako sa programa ni Sir DJ, nakikilig ako. Kaya nisipan ko kagabi, sali kaya ako dito. No? Parang nabubird ako wala akong kausap. Marami akong friend. Marami akong ka-chat, pero di naman nag-chat. Magme-message lang. Pahiram ng pera dyan kasi paload ko lang pang internet. Ay, parang ginawa pa akong gatasan. Bakit pang ginawa ka ng utanganan? Actually, dami talaga nangungutang sa akin. Oy, Day, kumusta ka na? Kumusta ka na dyan? Okay lang.
Kasi yung kaibigan ko din na isa, pag tuwing may mag-message sa'yo na, Day, kumusta ka dyan? I-search mo yan sa Google kasi ang kadugtong niyan pera. Pag kumusta, pera. Ganun yan eh. Pag nangailangan yung mga barkada mo, mga katropa mo, mag-chat yan. Kumusta? Okay lang. Wala naman akong katropa kasi yung actually mga kaibigan ko, yung mga pinsan ko lang, yung pero wala talaga kasi sa amin kasi hindi naman ako palagal sa bahay lang ako, focus sa mga bata. Saka wala rin akong bisyo. So may ka na, may dalaga ka na kasi bata ka pa nagkaanak, ano? 13 years old yung panganay ko. Bale, yung pangalawa ngayong November mag-12. Kaso nasa heaven na yung isa. Tapos yung pangatlo. Yung pangatlo mag-9 ngayong 27 ngayong December. Tapos yung bunso nag-8 nung 7 ng December. Yung mga anak mo nasa poder mo talaga o sa mga kamag-anak mo, sa nanay mo? Ako, nasa akin. Kasi dati nagtatrabaho ako kahit nagtrabaho sa construction, dala-dala ko yung mga anak ko. Kasi dati, iniwan ko sa kapatid ko. Parang pinagpirahan lang din ako ba. Pero sa ngayon, sino nag-alaga sa Pilipinas? Dito sa Pinas? Kaibigan ko. Pero, ganun din. Parang, lang ba? Parang sa tingin lang nila ba na Kasi sa akin naman kasi ang priority ko talaga yung mga anak ko. Wala akong pakialam sa pera. Kasi yung pera madali lang hanapin yun kung magsipag ka. Pero yung tiwala, hirap hanapin yun. Yung tiwala tsaka yung taong pagkatiwalaan mo. Ay ako, kontento na ako kahit may kaibigan ako 2, 3 or 4. Yung kaibigan lang natutuo nung hindi plastic ba. Kasi kaibiganin ka lang sa hiram ng pera. Tapos pag nakahiram na, wala na, didma ka na. Ibablock ka pa. Ba? Totoo yun. Totoo talaga yan. Problema nila, problemahin mo pa, no? Dagdag pa stress mo. Sa ako, pag may problema sila sa akin, punta sila kayo din, pahiram ng pera, pambili ng gatas, pambili ng bigas. Pero may pang-inom sila, may pang-bili ng beer, may pang-tungkit. Yun lang. Doon ako bili. Pero nung nagka-problema ako, never ako nanghihingi sa kanila na tulungan niyo ako kasi gipit ako. Nung hospital ako, 50-50 ako, tapos hospital pa yung 2 anak ko. Wala. Anong nangyari? Kasi pag-away pa ako sa doktor kasi gusto ko yung mga anak ko lang ang i-admit. Yung ako okay lang sa akin kasi tayo naman kasi matatanda, matitest natin yun kung anong sakit natin. Pero yung mga bata, hindi natin alam eh. Ano nangyari sa inyo? Ba't sabay-sabay kayo nagkasakit? Sabi kasi ng doktor, over fatigue ako tapos walang kain ba, parang pinapabayaan ko na yung sarili ko tapos dahil sa trabaho. Tapos stress, depression, parang naghalo-halo na. Tapos inatake ako. Parang biglang nanigas yung kumabong katawan ko tapos ng doktor kailangan daw ako bed rest kasi dahil sa heart ko na nagkaroon ng heart failure dahil sa depression. Gabi-gabi, siguro sa isang araw siguro mga 10 beses siguro ako umiyak. Bigla ka lang umiyak na walang rason. Pag makita mo yung mga anak mo na nangihingi, ganun. Pero nagsikap ako, pinalayas ako ng kapatid ko. Kami ng mga anak ko, natulog kami sa gilid ng kalsada almost 8 months. Tapos nung naghiwalay kami ng asawa ko, pinalayas ako ng mga kapatid niya. Tumira kami sa gilid ng kalsada mga mahigit 1 year siguro. Tapos noon nagsikap ako na kasi ako mahilig kasi ako sa mga kaibigan ganun. Siyempre ako kasi parang na-open din ako ba na kasi mahilig din ako sa mga trabaho ng mga panglalaki, yung mga kargador. Lahat ng trabaho siguro, yung sarili ko na lang siguro ang hindi ko pa nabinta. Parang ganon. Parang sinubukan mo na lahat-lahat ng trabaho. Huwag lang yung ikakasasama ng buhay mo. Ganon. Pero inisip ko kasi yung mga anak ko babae.
Tapos, ganun gawin mo sa buhay mo. Parang hindi naman siguro tama. Kasi kung anong nagawa mo kasi sa buhay mo, tapos makikita ng mga bata, Tama. susundin nila yun. Ay, ito kasi nagawa na to ng mama ko, baka pwede to, ganun. Kung ano yung ginagawa ng matanda, tama sa mata ng bata, no? Oo. Tama yun. Kasi ako kasi, mag-aaway kami ng asawa ko dati. Hindi ako, mag-aaway kami. Pinapaalis ko yung mga bata, binibigyan ko ng pera, punta kayo dun sa tindahan. Ganon. Pagtapos na kami mag-aaway, iniiwanan ko kasi yung asawa ko. Kasi tuwing umaga kasi parang siyang babae ba. Dalak ng dalak, aga-aga. Tapos minsan minumura ko kasi siya kasi wala na nga siyang trabaho, sa akin pa umasa. Tapos magagalit pa kung walang pang-inom. Ganon. Nung nag-abroad ka, hiwalay na kayo nun. Nung nag-abroad ako, oo, hiwalay na kami noon after 2 years. 2 years before. Kasi nagkulay kami 2016. 2016, no? Mag 8 taon. Ngayon 24. 2016 wala na kami. Bale, buntis pa ako ng isang buwan. Noong time na yun. Then, nagbalikan kami noon eh. Siyempre, sumunod siya sa akin doon sa Bohol kasi taga Bohol talaga ako. Siya taga Cebu. Nasa Cebu siya. Nagtrabaho. Pero palagi kayo contact din. Wala. Never ako nagpag-contact sa kanya. Yung mga niya, yung mga pamangkin niya, yung mga pinsan niya, kinokontak ako, pero yung mga kapatid niya, pero never ako na, kumusta na siya? Ito ganyan, wala. Lang. Di ba siya nagsustain? Wala, never. Kahit nagsasama kami dati, hindi ako naghahawak ng pera niya. Minsan, kasi dati siya sa kumpanya siya nagtatrabaho. Minsan dala sa overtime, makasahod sa linggo, 20,000, may get dala overtime. Pero wala kahit piso, hindi ka pwede makahingi sa kanya kasi kahit natutulog siya, dala-dala niya yung wallet niya. Kaya wala para bang Pero ako naman kasi dati, madiskarte ako sa buhay. Kasi lumaki kasi ako sa hirap na mag-isa. Kahit may mga magulang ako, nagsarili ako. Kaya totoo kong tumayo sa sarili kong mga pakit ako lang mag-isa. So, bali, sanay ka na talaga sa hirap. Kung sanay na ako sa hirap, kaya nga naghirap ako, nagsumikap ako kasi ayoko maranasan ng mga anak ko na naranasan ko dati. Gusto kong maibigay sa mga anak ko yung hindi ko naranasan pa. Okay, dapat pala talaga makahanap ka ng matinong lalaki, no? Sa akin naman, Sir DJ, wala namang problema, pero kaibigan lang muna. Pero sa ngayon, wala pa ata akong plano kasi inisip ko yung mga bata eh. Kasi pag yung mga bata kasi mag-desisyon, inaantay ko kasi gusto ko kasi yung mga anak ko ang mag-desisyon. Ha? Lagi tayo mag-contact. Pag lagi tayo may communicate, planuhan mo din yan. Hindi ko rin alam kasi minsan kasi pag weekend, wala akong time. Pag weekend kasi, lagi kaming umaalis. Lalo na ngayon malapit ng Ramadan. Alis kami ng alis. Ito yung punta ng mga kapatid ng namin. Alam mo rin buhay OFW kasi busy lagi. Kunti lang yung time na tawag dito, makapag-cellphone. Kasi kanina kasi pero dito kasi maliit namang bahay, hindi naman masyado marami. Pag dalawa din kami, isa yung alaga namin 3, pero malalaki na yung 2. Ang priority namin yung maliit na autism. Yun lang, mga 7 years old. Wala ka nang tanong sa akin? Kasi napinto mo lang lahat ng buhay mo. Wala na tayo itanong sa'yo. Ikaw, sir, gusto mo mag-ito. Kung anong buhay mo. Ano pala trabaho mo, sir?
Ngayon, sa ano ako, nag-manage sa bakery ng bake shop ng kapatid ko. Ganda yun. Kamusta, Tuloy mo lang. kamusta yung yung dati mong nakausap dito, sir? Kamusta kayo? Yung kausap ko, wala din, sir. Wala din, Reggie. Bakit naman? Ganun din. Yung lang. Baka ganun din. Baka trip-trip lang din yan. Nakasali dyan. Nakasali dito. Trip-trip lang. Yun lang. LQ lang kayo. LQ lang kayo. Oo, yung lang. Siguro ang niya. Hindi, malay mo, makabalang araw, mabigay ni Lord yung tamang babae para sa'yo. Huwag ka lang magmadali. Ano ka lang. Pray mo lang kay God. Sana makanap ka ng babae na matino yung pagkatiwalaan mo. Tsaka yung talagang kayo talaga na habang buhay. Yun lang. Gusto lang ko lang na yung kataon sa buhay. Yung kumbaga kayo, magkaintindihan kayo, dalawa kayo ng trabaho, pamilya nyo. Kasi kung isa lang kasi yung kumikilos, mahina kasi. Mas maganda yung dalawa kayong mag-asawa. Ang kumikilos, mas mabilis. Yung ganun. Hindi pagod. Yung isa lang Saka yung parang may time kayo sa isa't isa kahit pareho kayong busy. Maganda talaga pag may paris ka. At least di ka pagod. Kung pagod ka na, siya naman no? Inspirasyon ka din eh. Kahit nagtatrabaho ba, may inspirasyon. Kasi pag puro trabaho, madali tayong tatanda niyan. Hindi naman siguro. Yung yung tama-tama lang. Enjoy lang habang binata pa. Pag edad ka na ng 40, okay pa mag-asawa pag lalaki, kahit mag-edad ka ng 40 or 50. Pero kung babae mag-edad lang ng 30, hindi pa pamilya. Wala na yun. Wala na. Hindi na yun makaanak. Pinuputal na yun. Ang lang, pa may 5 ka na eh. May ka na. 5. Tawa ng Diyos. Tawa. Sa hirap at tiyaga. May pagtanda mo. Yan yung ngayong ninano ko kasi yung mga anak kasi mahirap. Hindi ko siya madalas na makakausap kasi yung nag-alaga sa mga anak ko, kaibigan ko lang. Yung ganun. Ang ganun ba, kung wala kang pera, hindi mo makakausap, parang ganun. Parang nawala yung, kumbaga yung komunikasyon yung mag-ina, nawala ba? Kasi parang makausap mo lang siya pag malapit ng sahuran, ganun. Parang thank you. Bakit naman yun? Parang kung tawagin ba ito? Pag malapit. Oo, bro. Kasi parang yung mga bata. Kasi yung mga bata kasi maliliit. Yun, naiwan ko na eh. Kasi yung bunso ko, ayan eh. Iniwan ko siya mga nasa 10 months. Baka, pag buhay dyan. Ha? Pwede naman ako tawagan. Pag buhay ka dyan, wala kang kausap. Pag wala kang kausap, dito naman ako. Minsan nga, yung mga kaibigan ko, yung mga kapitbahay namin nga naging friends sa Facebook, yung mga pinsan ko. Mag-message ako sa kanila, minsan tatawag ako, pinapatayan ako. Pahingi ng loan. Binibigyan nila 200. Para may kausap lang. Parang pinplate lang yung time nila. Wala na. Mahina na pareho signal yung dalawa. Puro nagupi yung mga signal, oh. Naglalag ho kayong dalawa. Malikot kasi ako. Nandito ko sa upuan. Mabuti alam mong malikot ka, ma'am. Okay, gano'n. Huh? So ngayon, sir, nandiyan ka sa Maynila. Sa Mindanao nga ako. Dito nga yung
Saan banda sa branch ng Mindanao? big shot ng kapatid. Saan ganit banda sa Kasi Mindanao? kakao lang ito nakarambang. Marunong ka pala mag-Ilonggo. Oo. Hindi ay, walang Ilonggo. Hindi Ilonggo sa Bisaya. Ano? Saan banda sa... Sige, sige. Naglalag po masyado pong malabo yung pag-uusap ninyo. Thank you so much ha. Good luck sa inyong dalawa. Wanted, sweetheart. Ay, salamat din. Wanted, sweetheart. Okay, din. Naggupi ng mga itsura nila, biglang humina ang mga signal.